Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Aquarius Kabayan. This reading is for you. This is for June 17 to June 21, 2024. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso niyo yung mga comments dahil halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan na inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makukuha yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me para po sa personal reading. This is a general reading, kabayan Aquarius. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Okay? Tandaan niyo po, hindi niyo po ito personal reading ha. Kuhanin niyo lang yun sa inyo. Para kay Aquarius, please show me. Talagang ang daming challenges na dumarating sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. Mukhang kailangan nyo atang masterin o baka maaring iba sa inyo na ma-master nyo na yung nararamdaman nyo. Tingnan natin ang iyong advice. Ano po ang pwedeng advice? Ang nararapat na advice. Para kay Aquarius, please show me. Mamaya natin ito buksan, ano? Thank you po. Sa nakikita ko sa inyo, andun yung part na marami kayong iniisip sa buhay nyo. No? May mga dream come true kayo, may mga challenge na kailangan nyo tahakin o tinatahak sa buhay sa ngayon. Nagkaroon na rin ng mga awakening sa nakita ko dito. No? Nagkaroon ng mga awakening, nagkakaroon na rin ng mga pagbabago when it comes sa mga decisions in life. No? Yan, nakikita ko na handoon na rin yung andun na yung part na you shield yourself na rin, no? Kasi because siguro, nahandun yung mga challenge na naganap sa buhay mo, yun yung nagpatatag sa'yo. Alam mo yun, Aquarius, nagiging matatag ka na ngayon. Namamaso mo na yung nararamdaman mo, yung puso mo, or you need, or you need. Yan, alam ko na marami sa inyo na gusto nyo lang lumaya o matapos yung mga problema nyo sa buhay nyo. Gusto nyo lang ng pagbabago at ng kaliwanagan, no? Sa nakita ko to. Siguro sometimes we need din na minsan lumabas tayo sa sarili nating lungga. Magpunta tayo sa mga park, beach, yung mga makakarelax ka sa lake, yan. Yung mga ganun, yung mga makakarinig ka ng mga huni ng ibon, yung sounds ng mga puno na sumasayaw, yan. Siguro this is a time din minsan. Take time sa sarili. Kailangan mo din siguro ng mental peace sa nakta or you need ng mental peace. Mag-recharge ka, magbigay ka ng oras sa sarili mo. Wag lang puro focus sa mga pagbabago. Oo, mag-focus ka doon, pero bigyan mo kahit isang araw lang. Kahit isang araw lang magbigay ka ng oras to relax, no? Yan, to meditate. Yan, para ma-relieve mo yung mga hindi magandang nangyayari sa iyo. No, this is the time to quick time. Yan. Yan nakikita ko dito. Sa iba naman dito, nakikita ko naman na unti-unti nang magbabago yung situation mo. Kasi we have the 9, and the 6. Kumbaga, handun na yung mga challenge na nagpatatag sa'yo. Yan, unti-unti na makakamit mo na yung mga dreams mo. Sa nakita ko dito, alam mo na how to handle yourself. No, or you need na pag-aralan yung sarili mo. Pag-aralan mo yung nararamdaman mo, no? Sa nakita ko ito. Kasi yung mga challenge na dumarating sa'yo sa buhay mo, ito yung mga magpapatatag sa'yo no? Yan yung magbibigay sa'yo ng katatagan. Tingnan mo to, di ba? You have the shield. Yan. Yung mga challenge time na yun. Kasi sa ngayon, ang dami yung challenge na pinagdadaanan, no? Yan, mararanasan mo yan, pero yun yung magpapatatag sa'yo. Then, unti-unti na makakamit mo na rin yung mga dreams mo. Kasi unti-unti na nakikita ko na nagkakaroon na rin ng kaliwanagan sa iba sa inyo, no? Kumbaga na handun na yung focusing no? Handun na yung focusing and then you will receive it from the universe, ano? Siyempre, without helping sa taas, kailangan natin humingi rin tayo ng tulong sa taas, no? Yan, na
papasalamat din, syempre, dahil sa mga challenge na binibigay sa atin ng taas, ni universe, yun yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Kasi in the next, sa next na darating na mga, na ano natin, na mga challenge na darating sa atin, wala na, andito na, matatag na tayo. Diba? Andito na, may shield na, diba? Kumbaga, yun yung magbibigay sa atin ng katatagan. No, yung mga challenge na feel free lang, feel free. Kailangan mo mag-relax, no, sa nakita ko. Pag-aralan mo yung mga sitwasyon na nangyari. At saka pumulot ka doon ng aral, no? And you have to learn. You need to learn talaga, no, sa nakita ko dito. Huwag ka manghinayang sa mga sitwasyon o mga bagay, mga pangyayari sa buhay na nawala. Huwag kang mag-focus doon, no? Huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka sa dreams mo sa buhay, no? Yan, dreams coming true. Ibig sabihin, darating na yung dreams mo sa buhay, no? Andun yung nakikita ko rin sa'yo, yung victory and success. Syempre, no, nakikita ko dito na kahit ang daming, may goals ka na eh. Yung iba dito may goals na eh, no? Sa nakita ko dito. Yung iba pa na walang goals, siguro this is the time na keep moving to reach your goal. No? Kung ano talaga yung gusto mong sabihin, gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung ano talaga yung gusto mong dreams sa nakita ko. Pag-aralan mo yung mga sitwasyon, i-let go mo yung dapas. No? Kasi it's done na eh. Hindi na yun eh. Wala na, nabasag na yun. Nawasak na yun eh. Kahit buuin mo pa yung sitwasyon na yun. Kung ano man yung mga nawala, nawasak na yun. Kahit buuin mo yun, may lamat na yun eh. Hindi na yung makinis. Anytime pwede yun mag-broke again. No? Yun na nakikita ko sa'yo. Don't chase yung tao, halimbawa kung sa relationship, wag mo siyang i-chase. I-chase mo yung dreams mo. No? Sa nakita ko dito. Suportahan mo yung mga tao na alam mo karapat dapat na suportahan. Nakikita ko naman ganun kayo, no? Aquarius. Ikaw yung tao na willing ka to support person na alam mong mahina sila. No? Halimbawa, sa anak mo, halimbawa, sa pamilya mo, nanay mo, ganyan, tatay mo, kung ano man, sino man yun. No? Suporta. Pero, syempre, kailangan din niyang suportahan niya rin yung sarili niya. No? Sa nakita ko dito. Diba siguro sa inyo, may mga nire-research kayo o may mga pinag-aaralan. Sa nakita ko sa inyo, maaari iba sa inyo nag-aaral, maaring ganun. O kaya, you are the person na baka more in public ang magiging trabaho nyo. Halimbawa, o baka nagtatrabaho na kayo in the public. Diba? Kasi nakikita ko, parang iba dito maraming tao. Maaring nagtatrabaho kayo sa YouTube channel o kaya sa government. Kasi diba maraming tao doon. Tapos, in public, teacher, doktor, yan. Something ganun ang nakikita ko. O kaya, a seller, nagsisilbi siguro kayo sa simbahan. Siguro, nakikita ko dito. Kasi, parang magiging kayo, center of attention ng lahat. Nakikita ko rin dito na yung iba dito magkakaroon ng maraming supporters. Yun. O kaya magkakaroon ng high level up with income sa positions, sa trabaho. Ganun. Yun ang nakikita ko. Babalik na yung strength mo, yung confidence mo. Syempre, nakikita ko rin. Yung mga well-wisher mo, parating na, no? At talagang, wag kang titigil talaga, no? Wag mong hayaan na matalo ng isip mo, ng nararamdaman mo, yung mga balak mo in the future, yung mga balak mo sa kinabukasan, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo din maging aware, no, sa lahat ng bagay, no? And self-evaluation na kailangan din. So, nakikita ko naman sa inyo, handito na kayo sa dami ng challenge na pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, no? Parang hando ka na sa part na fearless. Hindi ka natakot eh. Kung may mga darating pa na may mga darating pa na problema sa buhay mo. Nakikita ko hindi ka na nagiging takot. Malaki ang magiging pagbabago sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Pahalagahan mo yung sarili mo rin, no? Sa nakikita ko dito. Kasi iba dito, para may nakikita kong magkakasakit. Oo, may magkakasakit o may sakit, no? Maaring ganun. Yung mga pag-iisip natin sa gabi-gabi, sa nakikita ko dito, huwag natin masyadong magtulog-tulog din tayo, no? Kasi iba dito baka magkasakit o kaya may tao sa paligid mo na magkasakit. Halimbawa, nanay mo magkasakit, ikaw magkasakit ka, anak mo magkasakit, 'di ba? Ingatan mo rin yung sarili mo kasi yung iba dito parang nagkakaroon ng naguguluhan, nagkakaroon anxiety, na stagnant, tapos na burnout, no? Siguro dapas na to, no? And then we need din talaga na i-accept yung mga lesson, yung mga nakaraan kasi nangyari na yun eh, no?
Iba dito nagkaka-chronic stress, exhaustion, yan, nagkakaroon ng lack of self-protection. We need to protect ourselves. Hindi lang sa sarili, sa mga bagay-bagay, no? Alagaan mo yung sarili mo, no? Huwag masyadong magpa-stress. Believe your intuition, syempre, yung iba dito nag-i-illusion to something. Ang nakita ko dito, yan, nagkakaroon ng subconsciousness, ang nakita ko to, tulog-tulog, pag may time, no? Siguro iba sa inyo, iniisip nyo, nag-iisip kayo sa parte ng buhay nyo na, ano ba talaga opportunity ang gusto ko? Ano bang gusto ko mangyari sa buhay? Ano bang pagpapahalaga ang gusto ko sa buhay? Yan, paano ba mag-renew? Parang something ganun. Paano ba, kailangan balansin mo yung sarili mo, syempre, you need to nurture yourself, di ba? Ang nakita ko dito. Pahalagan mo yung sarili mo. Kailangan mo mag-heal sa mga sakit na nararamdaman mo. Kailangan itong challenge na to, kailangan mo, nakikita ko naman na matatag ka no? Huwag ka lang magpapa-blockage dun sa emotions mo, no? Kasi sa ngayon nakikita ko may iba sa inyo nalulungkot. No? Andito yung angels mo, tsaka si universe, willing silang suportahan ka at sinusuportahan ka naman talaga nila. Siguro yung iba sa inyo, andito yung part na nakita ko na biglang magkakaroon ng may mga biglang nangyari. Actually, may mga biglang nangyari. When it comes to a family, tsaka sa kaperahan, maaring sa negosyo, sa mga pinagkakagastusan. In the past, nakita ko dito, nagkaroon kayo ng problema sa family. Nagkaroon ng problema when it comes to communication sa family, communication sa mga nakakasalamuha, communication sa business, or sa kasamaan sa trabaho. Nandun din yung part na in the past, then maari sa iba, nakita ko na nagkaroon ng hindi pagkakasundo-sundo. Yun nga, sa business, sa family, ganyan. And then ngayon, siguro this is the time na rin na mag-chase ng decisions in life, we need to chase our dreams. Handun nakikita ko naman na may mga dreams ka with it come sa stability mo, with it comes sa family mo. Handun yung dreams mo kasama sila sa dreams mo. Sa nakita ko. May mga sitwasyon na nakikita ko na pinagdidesisyonan mo na magkaroon nga ng renewal o magkaroon ng happy family o happy stable life, business, family, something kasaganaan, ganun. Sa nakita ko to. May mga bigla ang mangyayari din na mga pag-angat ng pera, no, sa nakikita ko dito. May mga dreams nga na makakamit. May mga biglang din makikipag-communicate sa'yo within a week sa nakikita ko dito. May mga makikipag-communicate sa'yo either a family member or hindi ko alam kung related siya sa money or sa trabaho, sa business, ganyan. Biglang may makipag-communicate ata sa'yo. May mga pag-uusapan. Yung iba dito may mga pag-uusapan related ang money. Siguro may iba dito nagkakaroon ng problema parang may justice kasi ako nakita. Siguro mayroong pinag-uusapan na hustisya with it comes sa money. Money, family, business, something ganun, no? Nakikita ko rin sa'yo, Aquarius, nandun yung you keep your feelings, you keep your feelings. But you care, syempre you care. I don't know why, pero siguro mas inaalagaan mo ngayon yung puso mo. Mas inaalagaan mo ngayon yung nararamdaman mo. No, sa nakikita ko dito. Or you need, no? You need. Sa iba dito, nagkaroon talaga ng third party, sa nakikita ko dito. Kasi sa sitwasyon na yun, handun yung parang iniwan ka na lang bigla-bigla, dahil pinagpalit ka sa iba. Nakita ko rin na sa isang relationship na yun, talagang nagkaroon siguro na may tao ako nakikita dito, naging materialistic. A part of the family. No, naging materialistic siya. Mas pinili niya yung kaligayahan niya. Naging sakim siya, kumbaga. Andoon yung itong tao na to, nakita ko na with it comes ikaw, Aquarius, sa family mo, sa mahalaga sa buhay mo, binibigay mo yung lahat. Pag-iintindi, suporta,
ikaw lang yung give ng give ng give. Kahit yung isa, receive lang ng receive ng receive. Marami sa inyo na nakikita ko dito, I don't know kung may charity kayo, no? O may mga tinutulungan kayong matatanda o mga bata. No, handun din yung iba sa inyo, siguro may hilig kayo sa mga hayop, ganyan. No, nakikita ko dito. Medyo parang nagkakaroon ata ng mga problema when it comes to money. I don't know if financial yon or ano mang o business o ano pa, something gano'n, related ang money. Darating din yung time na mananakit yung ulo mo. May masakit ba ang ulo sa inyo? Masakit pa ang paa? Yan, mga katawan. Ang nakikita ko dito. May illness ba kayo? Iba sa inyo naging single, ano, sa nakita ko dito. Andun nga, hindi yung pagiging generosity mo. As long as kaya mong tumulong, tutulong at tutulong ka. It comes sa lahat ng bagay. No, kailangan, mga tao na kailangan ng suporta, susuportahan mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo. In the past, nagkaroon talaga na you feel sa to something, no? Nagkaroon ng mga disappointment when it comes sa family. Na-disappoint ka siguro, ganyan, baka sa business mo, sa kaperahan. Nagkaroon na something loss. No? Maaring may nawala sa buhay mo. Sa nakita ko dito, kasi andun yung iba rin dito, naramdaman nyo na parang wala nang pag-asang magbago ang buhay ko. But no, hindi talaga. Kasi, a challenge yan eh. Yan yung challenge, no? Nakita ko rin, nagkaroon ng mga isolation, yan, mga paghihiwalay, yan, mga regret, no? Sa nakita ko dito. Kasi, andun yung part na ibinigay mo lahat pero kulang pa pala. No? It's sad. Siguro, nangyari iyon kasi may dahilan. No, aalisin kasi ng taas yung sitwasyon o yung tao o bagay na hindi mo yung gusto mo kasi hindi niya talaga ibibigay yun. Aalisin niya kung mali yun sa'yo. Ang ibibigay niya sa'yo, yung pinakakailangan mo. Tandaan mo, nakikita ng taas ang hindi natin nakikita. Kaya kung ano man yung mga nawawala sa atin, kasi nakita ng taas yung hindi mo nakita sa kanya. Okay? Praise the Lord. So, may ganun kasabihin ni ate. Grabe naman si ate. Lakas mag-trip, oh. Hindi, totoo yun. Promise. Nagiging seryoso. Tingnan natin, no? Yan, huwag natin siguro we need then to thank God and universe kung ano yung mga nare-receive natin na meron. Malaki man o maliit na reward, blessing, na nare-receive natin. Pasalamat tayo. Inalis natin yung isang tao, isang sitwasyon. Salamat tayo. Thank God. Sabi mo, thank universe. Salamat Lord kasi inalis niyo sa amin yung hindi namin nakita na kailangan nakakita. Ganun. Naiyak ako sa'yo? Ate, ang drama. Ewan ko siguro yung iba sa inyo naiiyak. Kaya siguro yung energy nyo nakukuha ko. Siguro medyo, sorry medyo naging madrama si ate. Tama na, lungkot. Pati si ate niya nalulungkot. Okay, let's go. You know to chase your dream. Hando yung tingnan natin. Yes, matatapos na ang lahat ng iyong mga problema. Sobra. Thank you, universe. Thank you, Lord. Matatapos na. Hando yung may mga tao na willing silang suportahan ka sa nakikita ko dito. Either your family, mga anak mo, malalapit sa puso mo na trusted person. Nakikita ko rin na marami ka rin inaaklang na responsibilidad sa buhay mo. No? Nakikita ko naman na kung ano yung mga struggle, stress na sinusuong mo ngayon, nakikita ko magtatapos na yun. Mukhang may mangyayaring pagkikita-kita, no? May mga kakaroon ng mga collaboration, kumbaga, na related ang money. Maaring business, yan, maaring pagkakapirahan, maaring hindi rin pagkakapirahan, no? Sa nakikita ko, mukhang problema, yan. May tao dito na nakita ko na maaring makapag-collaborate uli sa'yo o makipagkita sa'yo. Hindi ko alam, parang, ang nakikita ko to, within 3 months to 3 days, or apas na yon, no? Or 3 weeks man yan. May tao na makipag-collaborate sa'yo. Or maybe ikaw ang makipag-collaborate dito sa tao na to, no? Siguro sa iba dito, sa nakita ko dito, may tao na susuporta ko. If ever sa'yo may tao ka na susuporta na kailangan niya ng suporta mo dahil sa mga problema na pinagdadaanan niya. May tao na gano'n. And then sa iba rin na nakikita ko dito, may tao dito na hindi siya
parang close siya in the past, pero wala ata kayong communication sa nakita ko sa'yo para makipag-collaborate siya, parang may, o ikaw ha, ganyan, or vice versa, parang may pag-uusapan ata kayo na dahil sa pera. Pero sa nakita ko sa'yo, parang you put boundaries dito sa tao na to no, sa nakita ko. Parang you put boundaries. Parang siya yung tao na nagbigay sa'yo ng problema. Yan. Kung sino man to, ikaw na rin nakakaalam no, no? And then, nakita ko naman dito, iba dito, magiging busy kayo, no? Or you are busy. Kasi in the past, nagkaroon ng mga forceful, no? Mga biglaang nangyari na hindi mo inaasahan, no? You need to protect at depensa mo yung sarili mo. Panindigan mo kung ano yung tama at mali. No? Strong will ang nakita ko dito, no? And then, sa nakita ko rin dito, na may gusto kang protektahan. Sa nakita ko dito, may gusto kang supportahan. Either mga anak mo, or family mo. No? Yan, mga mahal mo sa buhay. Sa nakita ko. Yung iba sa inyo, nakita ko rin na baka may travel kayo, no? Within 3 months, maybe, 3 days or 3 weeks. Sa nakita ko, baka iba sa inyo may travel, or tapos na. No? Sa nakikita ko dito. And, syempre, nakita ko naman na meron na kayong mga, na magja-jump na kayo sa inyong mga fashion, no, na parang magte-take a risk na kayo, may mga susubukan na kayong mga bagay-bagay sa nakita ko sa inyo. No, maaring iba sa inyo, baka magta-travel kayo to try another life na sitwasyon sa ibang bansa, ganyan, o baka may bigawin kayong business or something gano'n, nakikita ko dito, o may makipag-collaborate kayo sa ibang bansa, ganyan. You need to take care of yourself, then sinasabi dito, trust your intuition at lakas ng loob, tibay na loob, katatagan. Okay? And be confident, syempre. Be patient sa lahat ng bagay, okay? Maging kalma lang. Arigato naman. Ay, hindi pa pala, Diyos mayo, ate. Hindi pa tapos, ate. Okay. Meron pa pala tayo na advice. Ano ba yan, ate? Yan, peace. Oh, thank God. Thank universe. Yes, we have the peace. May mga darating na sitwasyon na darating na yung peace mo sa buhay. Yan. Andin na yung I am being loved and release all the negative energy. You need to trust yourself, syempre. No? Kailangan mo din ng peaceful or kailangan mo magkaroon ng peace sa sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. No? Unahin mo yung sarili mo and then next mo yung mga nasa paligid mo. Yan. Magkakaroon ng peace. Yan. You need peace. Then, no? Kailangan ng acceptance and learning from the past. No? We have the relationship. Yan. You attract talaga those people who serve my higher good. Yan, you attract people, sa nakita ko dito, na-attract mo sila dahil parang handin yung, hindi ko alam, parang you have a part of yourself na may power ka to attract person na na-influensya mo sila in a good way. Alam mo yun? Yan, ang nakikita ko sa'yo. Attract to those people who serve my higher good, your higher goods, no? And worry. Yan, you have to learn. The worry, no, doesn't change an outcome. Yung iba sa inyo siguro nagkakaroon ng pag-aalala sa mga bagay-bagay, no? Yan, huwag kayong masyadong mag-iisip. Yung sinasabi nga dito, you need to take care of yourself, no? Self-care din ang kailangan, no? Huwag mong isipin yung mga bagay-bagay kasi hiling ka lang sa taas, no? Hingi ka ng tulong sa kanya kasi hindi naman kanya pababayaan, syempre. Kasi kung magpo-focus ka sa pag-worry mo, hindi naman yun mag-change yung buhay mo Hindi siya mag-change, mai-stuck ka dun. Diba? Huwag ka mag-focus sa pag-aalala mo sa buhay. Mag-focus ka. Paano mo maresolbahan? Mag-focus ka for the future. Para makamit mo yung iyong dreams come true. Diba? Kailangan ng peace. Kailangan magkaroon ka ng relationship with it come to yourself, syempre. Una mo palagi ang sarili mo. Kasi pag magaling ka makipag-relationship sa sarili mo, kaya mo makipag-relationship sa ibang tao in a good way. Mas maiintindihan mo sila at mas maiintindihan mo rin yung sarili mo. Diba? Yung mga needs mo. Don't be worry. Huwag kang mag-worry sa lahat ng bagay. Okay? Arigato namaste. God bless.